Alright, magandang umaga sa inyo lahat and happy weekend to all. At kasama po natin ngayon sa Sports Corner PH interviews dito po sa aking FB page Sports Corner PH ang ating mga miyembro ng Philippine Tong Ilmodo team na nakapag-uwi ng mga medalya sa kakatapos lang ng World Tong Ilmodo Peace Cup na ginanap dito sa Pilipinas nung nag-umpisa na nga yung buwan ng Mayo at kakamustahin at kwentuhan tayo ng ating mga miyembro ng ating kupunan. So, pakilala po natin sa inyo ang ating mga members ng ating kupunan. Unahin natin ang ating Best Fighter of the Award, si John Mark Anipin. John, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga po, sir. Okay, at pumasok na rin sa Zoom session si Adrian Neil Berana. Adrian, good morning. Good morning po, sir. All right. And lastly, si Jennifer Bertul po. Second time natin makakasama natin si Miss Jennifer. Jennifer, bate, good morning. Good morning, sir. Good morning. First of all, nakakatawa talaga malaman na although lagi natin na mention dito sa page na ito, itong Tong El Modo dahil alam natin unique ang sport na ito dahil unified martial arts po ito. Yan yung tawag nila sa Korea itong sport na ito. Alam natin ang Tong El Modo galing sa Korea at of course ito yung nakakaabot sa iba't ibang mga bansa po natin lalo na Pilipinas at marami tayong mga Pinoy na of course na natutol nga ng sport na ito. May ilang mga Pinoy din na nagiging instructors din ng Tongil Modo sa ibang bansa. Pero sa kayo, kumusta kayo right now after nitong competition? Hanggang ngayon, nasisink in pa ba kayo dito sa inyong mga pagkapanalo nga dito sa Peace Cup na ginanap kumakailan? JM, ikaw muna. Hi, good morning once again po. Actually, still nag-training pa din po ako ngayon. Kahit tapos na yung tournament. So, kailangan pa din po mag-prepare para sa next po. So, ganun. So, Okay, si Adrian naman. Kamusta na po kayo after nitong Peace Cup? Good morning po, sir. So, yun nga po. Ito ngayon, nagbakasyon po muna ako sa amin sa Leyte. Pero pagbalik ko po sa Bohol, back to training na po ulit para sa next na laro po, preparation po namin sa La Union ngayong June po. Yun po yung Okay. ano po namin. Ano po itong competition yon? Okay, ito po yung National Championship Tournament sa La Union ngayong June 7 to 8 po. Oo, papalapit na. Pero si Jennifer, kumusta ka na? At nag-aanda ka rin doon sa National Championships? Yes po. Sa ngayon po, napagkabay ko yung back to school and busy din po sa klase. Pero nababala ko yung pagiging effective. Okay, sabi niya natin, kayo yung karapat-dapat o sabihin natin deserving na may representa itong bansa natin. Tamang-tama dito sa Pilipinas na ginanap itong Peace Cup ng Tongel Modo kung saan sumadya ang mga iba't ibang fighters mula sa different parts of the world. Andiyan na rin ang mga top officials ng Tongel Modo, pati yung founder nito na taga Korea para dalhin yung mga kanilang natatanging performance sa loob ng tatami o mats dito po sa Togol Bodo. So pakikwento nyo sa amin yung naging pag-aanda para dito sa competition, lalo na karamihan sa kanila na bahagi nga ng kuponan yung mga veterano na sa sport at kasama rin natin yung mga bago pa lang kasi yung ilan sa kanila
first time nila ma-experience na mag-compete abroad. Sino dito yung, bago tayo magtanong about sa preparation, sino dito yung first time na maglaro sa international level? Ako po. First time po. Si Jennifer kasi naglaro sa Mombasa, no? Pero yung first time nung nag-debut talaga sa international, si John Mark at saka si Adrian. Sige, pakikwento nyo sa amin ang preparations niya para dito sa event. Gano'n ba kahirap? Gano'n ba ka-struggle niyo itong training na ito? Ikaw muna. Si John Mark po. Ay, ako po muna. Okay. So, para sa akin is mahirap kasi mismo ako lang din sa sarili na, kumbaga self-training lang ba? Kumbaga walang nagtuturo sa akin, kumbaga ako lang yung mismo nagte-training para sa akin, para sa sarili ko ba? Kasi kasi isip ko na malaki na yung kaya dapat ako mag-prepare ng maayos at saka maibigay kasi nood. Tsaka yun nga, mahirap sa part na ikaw lang yung mag-isa nagte-training. Minsan nawawala ka ng gana kasi parang naboboring ba, kumbaga wala kang kasama, wala kang kausap, kumbaga yung sarili mo lang ba. So, hindi yun ano ba yan, dahilan na para tumigil ako mag-training, kumbaga, andun, ang state ko sa sarili ko na kailangan ko mag-training talaga para may bigay ako na magandang laro ba sa mga nanonood. So, yun, mahirap kasi andun yung part na nagme-maintain ka ng timbang, tapos yun. Pero John Mark, nag-compete ka rin sa MMA. So, nag-tune up ka rin doon sa mga fighters sa MMA. Parang pinagsama na yung training ng Tongil Moto sa yung MMA kasi meron kang sinalihan na competition right after nito, sir. Yes po, sir. Okay. Is it yung Dynasty Fighting League yun? Kamakailan nanalo ka din? Opo, nanalo po ako last time. Okay. Si Adrian naman, ikwento niyo sa amin ang iyong preparasyon niya para dito sa competition and sinabayan niyo rin ang oras din ng iyong training sa inyong inyong chosen na path ninyo bilang instructor ng Tong Il Modo dyan sa, if I could remember, Leyte ata yung pinanggalingan mo, sir. Bohol po, sa Bohol po ako nagtuturo ngayon. Pero kung ano po, from Leyte po ako. Sa Bohol. Okay. Kwento lang sa amin preparations para dito. So, ayun nga po, sir. Medyo hindi po ako masyadong nakapag-prepare. Gawa nga po ng, yung laro sa Peace Cup po at regional meet. Nagkasabay po. Mayroon po kasi ako mga player ng taekwondo. Naglaro ng regional meet. So ayun nga po, katulad nga po ni John Mark, self-training lang din po ako. Wala akong kasama, ako lang mag-isa. Tapos pag nag-road jogging po ako lang po mag-isa. Walang ka-sparring, walang kahit na sinong sa akin, nakikipag-sparring sa akin. Ultimo yung mga bata ko, hindi po nakikipag-sparring sa akin. So ayun, medyo mahirap po sa part ko yung ginagawa ko dun sa may Bohol kasi nagtuturo po ako and then nagpa-practice po ako mag-isa. Minsan po pag nagpa-practice ako mag-isa, minsan naman po pagod na ako gawa nga po ng nagtuturo pa ako ng mga bata kasi may tinuturuan po ako doon.
pinaka bata is 5 years old po hanggang 15. So yun, hindi talaga madali yung preparation na ginawa ko para sa para sa Peace Cup na ito. Pero ginawa ko naman po lahat ng magagawa ko nung laro na po. Yun nga, yun yung best na ko talaga. Binigay ko na lahat-lahat para sa ganong laro. Kahit na hindi ko masyado nakapag-prepare, pasalamat pa rin ako sa Diyos na walang may nangyaring masama sa akin. So yun lang po, maraming salamat. Okay, ADN, sigit ka lang ako ha. Yung mga naturo mo mga estudyante sa taekwondo sa Bohol, nag-medal ba sa Sibira'a? Mga pa po yun sila, sir, mga bago pa po yun sila eh, mga first timer pa po nila nakapasok sa Sibiraa. So, Pero yun, may nag-qualify sa palarong okay. pambansa sa inyo? Wala po sir, wala po sa amin wala po. Pero sa Bohol po meron po dalawa sa taekwondo ganun. Okay, got it. Thank you so much. Babalikan kita mamaya. Si Jennifer naman. Jennifer, kamusta preparasyon para dito sa event? Although, nabanggit mo kanina, busy ka sa studies, pero you have time din para sumama doon sa training for the Peace Cup. Sa preparation naman po namin, nagkaroon naman po kami ng training nung malapit na yung tournament po namin. Kaya nagsama-sama pa rin po yung parang nagkakaroon pa rin po ng focus sa training. Tapos parang unity ba pagdating sa training. Kasi nung time na hindi pa malapit yung laban, yun nga po kagaya ng sabi nila, nagkanya-kanya po talaga nag-start training kami para lang ma-maintain yung pagiging athlete namin and also especially students naman po yan si Edmund. And well, parang nababalance na naman po sa sarili ko kasi alam ko sa sarili ko na sa athlete, kailangan mag-train. As a student, kailangan mag-aral. So, yun po. Hindi naman po masyadong mahirap para sa atin. Okay, ilan ba yung members ng Tong Ilmodo team natin na naglaro doon sa Peace Cup? Kung alam mo lang, Jennifer? I think more than 25 po. Around 25. Oo, marami-rami. Pero Yes at po. least great. From Philippines lang po. Pero majority of which na naglaro nga dito sa Peace Cup na taga Pilipinas at least nagkaroon ng medalya nga dito sa competition na yon. Okay. Sino ba yung naging inspiration, motivation ninyo? Bakit kayo sumabak doon sa Tong Ilmodo Peace Cup? Jennifer, you're next. Oh. Since D1 po, my biggest inspiration for this game is yung kay Master Nicky po. Minsan kasi, at saka yung sa sarili ko na din. Kasi yun na, may times na hindi namin kasama si Master Nicky mag-training. Kami-kami lang yung nag-training. But my number one inspiration will be Master Nicky, I guess. Okay, si Adrian naman. Ayun po yung ko po yung inspiration ko po kaya po ako sa ganitong laro is nga po yung sa mga tao po, sa mga tao doon sa may doon mismo sa lugar na pinagtuturuan ko. Yun nga po yung medyo masakit sa atin pag Pilipino. Nilo-lockdown po tayo. Pero yung lockdown na ginawa nila sa akin, hindi ko po yun kinimkim. Kung baga yun po yung ginawa kong way para ma-motivate ko yung sarili ko na ipakita sa kanila na mayroon pa akong mararating. And then kasi nung time po yun na nandun pa ako, nagti-training pa ako, minsan po kasi nakakarinig ako na wala pag maglaro daw po ako, hindi ko daw kaya kasi nga maliit nga po ako. Tapos yun, mabubugbog lang ako. Yun yung time na pumasok sa isipan ko na na gawin kong inspirasyon yung mga batikos na ginagawa nila sa akin. Kaya ayun, nung nakita nila na nakasungkit ako ng medalya,
yung mga tao biglang lumapit sa akin at sinabi ko sa kanila na nasa tiyaga, nasa disiplina, yung yung natin tawag dito, yung gusto natin makukuha talaga natin even though na maraming mga taong hadlang sa gusto nating patunguhan. So yun po yung inspirasyon ko, yung mga taong palaging nang-look down po sa akin. Maraming salamat po. Okay, si JM naman, sino ba yung naging source of inspiration mo kung bakit narating mo yung medal victories niya dito sa Peace Cup? Siguro po yung una is yung pamilya ko po. And then next yung yung mga taong naniniwala sa kakayahan ko and then palaging nagsusupport sa akin. Kaya ako po ginagaling kasi alam ko na andyan sila palagi nagsusupport para sa akin na kahit anumang mangyari, nandyan po sila palagi sa akin. Then, yun lang po. Okay. So, assessment time na ang ating pinakaabangan na portion ng ating interview. So, tell us kung ano ang mga napalanunan nyo, mga medalya sa Peace Cup. What's your thoughts about sa performance and outcome dito sa competition? Lalo na, magagaling yung mga katapat pero at least na-achieve ng mga Pinoy itong great performance na dito sa Peace Cup at of course, napatunayan natin na of course kaya pala ng Pinoy na makipagsabayan pagdating sa mga martial arts na swak talaga sa panlasa ng Pinoy. Si Adrian, ilan ang mga medalya mo at maano yung bigay yung mga category and your assessment? Ako So po, Si Adrian po muna para may ba? so yun po, nakakuha pa ako ng 3 medalya, gold, silver at bronze po. So yun po sa gold medal po is sa po namin yun sa Gichum po namin. Ito nga kami po yung magkakasama kami. Ako po si John Mark at si Jennifer, kami pa yung magkakasama. Sa And then trio to, ilang araw lang no? din po yung Sa trio to, practice. no? Ay marami. Sa trio ba So yung yun nga po. Gichum? Sa team, 8 po kami lahat eh. Yun pala, parang mixed team, ika nga. Okay. Yung silver po, sa bronze. Yung silver medal ko po is nakuha ko po sa team, sa team bond competition po. Yun po yung ko medyo doon nga po sa national po kami kasi nakapag-practice ng maayos. Tapos doon lang din po kasi kami nagkasama-sama ng mga ka-teammate ko kaya yun medyo hindi pa masyadong pulido kaya ayun. And then pasalamat na rin ako nakakuha po ako ng medalya. And then sa bronze medal po is doon po sa mixed form po, sa mixed ball competition. Kasama ko po dito sa mixed ball competition is si babae po, mixed bone, babae po yung kasama ko dito. And then doon lang din po kami Si Ralph Chain ba ito? Yes po, si Ralph po. Ralph Chain Losores, So, may kapatid din siya na taga Muay Thai, si Rick Chain, yung taga Jensen, no? Assessment. Yun po yung qualified. Yun po. So yun nga po, yun doon lang din kami nagkita at doon lang din kami nag-practice ng mix namin sa national po. Ilang araw lang po yung preparation namin. Pero sa awa ng Diyos, nakapasok din naman po kami sa championship round. Yun lang po, maraming salamat. Okay, si Jennifer naman, ilang medals na panununan mo dito sa competition? Nabanggit kanina, nag-gold ka si YouTube, pero meron bang ibang pa mga medals na nanalo ka and what's your thoughts about sa performance mo? Nakakuha po ako ng 5 medal, 3 gold and 2 silver. Sa gold naman po, una yung Gichum, una po yung performance namin sa demonstration team. Pangalawa yung individual sparring gold. Pangatlo yung
team form competition po, women po, tatlong tao po yung pwedeng mag-compete sa harap ng judges. Yung ano naman po, yung silver, yung individual gun competition, individual form. Yung pangalawa, yung mixed bone po. Kasama ko po dito si Kuya John Mark. Babae lalaki po yung nag-perform. My thoughts about my performance is parang hindi ako nagdalawang isip na parang ibigay yung best ko talaga kasi yun nga, sabi ko nga, parang pagkakataon na to na maging bumalik agad sa competition ng Tungil Mudo kasi matagal na din po akong hindi nag-compete ng Tungil Mudo. Last year, kickboxing nata yung naano ko na dalihan ko. So, parang medyo ilang years na din ako hindi naglaro sa Tungil Mudo. So, parang excited ako that time. Parang hindi ko Jennifer, pwede pa kiulit yung sinabi nyo? Pwede pa kiulit yung sinabi mo? Nagka-unmute ka eh. Nagka-mute ka. Pero dun sa assessment na lang. assessment po. Yun nga po sa assessment namin is sa assessment sa performance ko is naging okay naman. And yun nga, it requires sincerity and dedication during sa laro sa loob ng court. And yun, parang binigay ko naman lahat yung naging effort ko during sa training. Parang no doubts naman na nanalo, natalo pa ang ganun. So, yun lang po. Okay, si JM naman, medal all and of course, assessment. Yung nakuha ko pong medal sa tournament po is 5 po lahat. Kasama na yung na-award ako na bilang best fighter. So, tatlong gold tapos isang silver po. So, yung silver po naman is yung yung kaming dalawa ni Sabunim Jennifer Beltur po nag-perform na bond or form na sayang na nag-silver lang kami kasi yun nga nagkamali ako sa last part na nag-perform kami. So yun yung na na kumbaga kung bakit kami siguro naka silver kasi nagkamali ako. Yun. So next is yung gold naman is yung sa Gitium. Gitium namin na even though na ilang days lang namin na practicean yung Gitium namin, still naka gold po kami because of nagtutulungan kami para magawa agad namin yung Gitium po. And then second is yung Team Bon na lalaki po. Kami sa Bunim Adrian at saka yung isa si Estelito Gapol. So yun nga, days lang din namin yung na-practicean kasi yung ibang participant katulad nila sa Bunim Adrian, Estelito is nanggaling po sila sa malayong lugar ba. Kumbaga, days lang po talaga namin na-practicean. Thankful po kami dahil naka-gold kami po. At saka, hindi pala si Sabunim Adrian yun. Si Kenneth pala yun. Sorry. Yun. And then second gold is yung sa sparring. Doon sa sparring naman is may tiwala talaga ako sa sarili ko na kaya ko labanan yung mga kalaban ko kasi may preparation ako na ginawa ba kaya
yun, tiwala din ako sa sa training na meron ako kasi alam ko na kapag may training ka hindi ka yan bibiguin ba. Kung andun yung sincerity mo and heart mo sa during that training, hindi ka talaga yang bibiguin. So, yun po, pagka-last po na award ako na best fighter, yun, na-shock talaga ako na akala ko walang ganun ba mga award na may best fighter pala. So na shock ako bakit natawag yung pangalan ko. Hindi ko talaga yung na-expect ba. So yun, pero pag pan ko mag-award nakuha ko yung award, kumbaga hindi ako nag-stop na dito lang hanggang dito lang yung ba makakaya ko ba kumbaga still ngayon still training pa din kahit may reward na kumbaga yun. So thank you lang po, yan lang po, thank you, maraming salamat. Okay, tuloy na kita, JM. At sa dinami-dami nga ng mga sumali dito na nakilaok dito sa Peace Cup, ikaw pa yung itinuring o inirang na Best Fighter of the Year Award. Palapakan po natin yan si Kuya JM. So, JM, what's the reaction upon learning na sa lahat ng mga sumali dyan sa Peace Cup, ikaw pa yung Best Fighter Award and most medal athlete ng Team Pilipinas dito sa Peace Cup ng Tongol Modo. Diyan sa Antipolo. So, ewan ko lang nga kung siguro yung ba, kumbaga, ewan ko lang kung kasi nakikita ko din na marami ding mga magagaling ba, kumbaga hindi lang ako yung magaling doon, kumbaga lahat naman doon is mga best ba. Kasi hindi naman sila makakalaro doon kung hindi sila mga magagaling. Kumbaga, binigay din nila yung mga best nila sa bawat laro nila. Even hindi man sila nanalo, kumbaga, the best din po sila. So, yun nga, hindi ako nakapaniwala na ako yung napili na best fighter kasi siguro nakita nila na paano ko ba decidido talaga manalo ganon. So yun lang po siguro. Ayun. Basta tuturing natin na naging magandang performance na ng Tong Ilmodo para dito sa competition. May nakikita ba kayong mga improvements sa inyong laro after nitong competition? At masasabi mo, todo bigay kayo talaga para dito sa competition. Si Adrian naman na pasasagutin natin. Ano nakikita yung improvements as a one team dito sa competition na yan? So yun po yung ito po yung nakita kong improvement ko. Dati po kasi hindi ako sumasali ng mga bone competition. Yung mga team po, hindi po ako sumasali dati kasi hate ko po talaga yung mga ganyan eh. Gusto ko po kasi dati, sparring ganun. Ngayon, parang napag-isip-isip ko na may talent po pala ako sa mga ganito, mga bone competition. And then, parang, nung time po na nakita ko sa mismong video yung performance na ginawa ko po, napasabi po sa sarili ko na grabe, nakaka-proud po talaga na makita na grabe yung galaw ko, napakaganda po, medyo maganda yung mga pitik ko po, pero minsan may pagkakamali, pero makukuha naman po sa palaging pagpa-practice yun eh. So yun po yung mga may mga bagong discovery po ako sa sarili ko na nagawa. Tapos yung isa pa po yung ako po kasi bilang isang Tong Ilmudo po, ever since po na sumali ako ng Tong Ilmudo, yung laro ko po talaga dati, puro lang po talaga yung stand fight. Hindi po talaga ako nag-ground fight dati. So yun, yung isa pa po sa na-discover ko ngayon is, yung ground fight po, hindi na po madaling mahuli, hindi na po madaling mahuli, hindi po madaling malak kasi yun nga po, parang napaisip ako sa sarili ko na kaya ko na po kaya ko po na
naman po lusutan yung mga kalaban ko. Pero yun nga po, dahil sa malita ko, hindi ko sila masyadong mahuli-huli. Kaya napano po din po ako na, mapasalamat po rin po ako na mayroon pong malaking nagbago sa sa estilo ng paglalaro ko. Hindi lang po yung stand fight, ngayon may ground fight na po, tapos mayroon na pong bone competition na sinasalihan ako, hindi po katulad ng dati. So yun po yung mga yun po yung mga bagong discovery na ano ko sa sarili ko. Yun lang po, maraming salamat. Okay, si Jennifer, last question na to bago tayo mag-closing remarks. So ano susunod na paghahandaan ng karamihan sa ating mga members ng team? Kasama na yung National Championship sa La Union. At of course, meron ata kayong Mombasa Open na nakatakda dyan sa Kenya na lagi sinasalihan ng ating mga Pinoy Tongil Modo Bet. So, ano yung mga nilook forward na mga competitions ng Tongil Modo team natin? Siguro po yung upcoming national championship sa La Union. Second, yung Mombasa tournament sa August po. So, hindi pa namin sure kung anong schedule po ng anong date. Ganun. But we are always prepare naman po our heart. Actually, minsan, kasi as an athlete, parang common naman po yun na kailangan mag-prepare talaga. May competition man o wala. So, yun ang kasi. Ayun. At please update us sa mga upcoming competitions na naka-line up nga dito sa ating Tongil Modo team. And again, congratulations on the impressive medal all nga dito sa Peace Cup na ginanap earlier this May dyan sa Antipolo. At we look forward sa mga susunod pa mga competition at sa ikakaganda panlalo ng inyong mga skills, techniques, performances, and outcome dito sa competition. At of course, yung pag-represent natin with pride and honor sa ating bansa, huwag natin kakalimutan. And of course, yung malakas nating support system ng ating mga Pinoy pagdating niya sa sport na ito. Bago tayo magbigay ng inyong bago tayo magpaalam, may mga gusto kayo mga pasalamatan o shoutout sa mga taga-suportan niyo po at mga naniwala sa inyo sa inyong campaign. Adrian, ikaw muna. So yun po, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng sumuporta at nag-sponsor po sa akin sa para po matuloy yung pagsali ko sa Peace Cup po. Maraming salamat po sa Region 7 po, Region 7 na Tong El Mudo Group po, tapos sa Bohol Province po, and then especially po sa Municipality of Maribohok po, yung mga tao po na nandun po, sila po lahat tumulong po sa akin para po makasali sa Peace Cup na ito. Maraming salamat po. And then God bless you po. Yun lang po, maraming salamat. And then isa pa pala, kay Master Danny Batiller po, maraming salamat po. Okay, si Jennifer naman, shoutouts at pasalamatan mo mga taga-suporta niya ng inyong sa campaign niya. Nagpapasalamat po kami unang-una yung hindi po dahil sa registration fee sa Municipality of Tanay. Salamat po kasi parang isa din sila sa mga reason kung bakit ako as a player, natuloy ako sumali, parang ganon. And salamat din sa kay sila Mr. Nicky, Mr. Bernard, sa mga teammates ko. Without their cooperation during sa training, mga teammates ko po na nagkaroon kami ng demonstration dito, hindi din po yung mabuo without them. So, shout out sa lahat ng naniniwala sa akin. So, actually, when it comes naman sa paglalaro, kailangan mo talaga maniwala sa sarili mo. Kasi kung naniwala yung coach mo, kung yung coach ay may bilib, sarili mo walang bilib, so walang mangyari. Kaya kailangan unang-una maniwala ka talaga sa sarili mo when it comes in competition. Okay. Salamat, Jennifer. And lastly, John Mark, baka may gusto kayong pasasalamatan and of course, inspirational message na rin sa mga kabataan. Nagpapasalamat ako sa nag-sponsor. Same kami ni Sabunim Jen, yung Municipal of Tanay na nag-sponsor para makalaro kami.
So thank you din po sa shoutout kay Sir Nino na nag-asikaso ng papers namin ni Sabunin Jed. So thank you din sa mga pamilya ko na always sumusuporta sa akin at lalo na din yung mga taga IPLC na nagsusupport palagi yung mga student diyan during the even though na sa live lang po sila nanonood still nagsusupport din sila. And then sa Master lahat ng Master Bernard, Master Nicky sa ng tournament naging successful po yun. And then yun nga, thank you sa lahat-lahat sa naniniwala sa kakayanan ko even though na marami pang marami pang mga training na kailangan i-train. Hindi lang puro suntukan or sipa, kumbaga i-train din yung sarili kung paano ma-overcome lahat yung mga challenges na dumadating sa atin. Yun. And then, yun nga, message ko sa mga kabataan is, kung mayroon man silang gustong gawin sa kanilang buhay na ikakasaya nila, basta hindi lang nakakasama sa kanilang kalusugan sa kanilang pamilya. Kumbaga, i-pursue nila ba yun? Kumbaga, basta yung andun lang yung sincerity, yung sa lahat ng ginagawa nila, at saka disiplina din po sa sarili. So, yun lang po. Okay, so thumbs up po tayo lahat bilang pagtatapos sa ating interview. In 1, si John Mark pa, thumbs up po tayo. Yan, 1, 2, 3. Okay, so salamat po sa inyo. More power, more blessings. And again, congratulations sa ating Philippine Tongol Modo team sa ginanap ng World Tongol Modo Peace Cup. Bye-bye po. God bless po. Salamat. Maraming salamat po. Bye-bye po. Thank you po. Salamat po.